balita, lumabas po no, itong pahayag ng board member ng Palawan na si Sir Ryan Maminta. Ukol po dito sa pamilya ng mga Pinoy na nakadetain po sa China. Kasama po natin siya ngayong umaga. Good morning po, Sir Ryan. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ye- Maricel at DJ Chacha. Good Magandang morning umaga po. po sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig po ninyo. Yes po. Thank you, sir, for being on the show. Malaman lang po namin, saan po kayo exactly sa Palawan ngayon, sir? Ako po ngayon ay nasa Nara, Palawan, sa distrito ko po, sa 2nd district po ng province of Palawan, dito po sa Southern Palawan. Oo, Nara in Palawan. So nabanggit niyo po kasi sa mga dito sa mga nakita namin nitong nakaraan sa mga balita na may mga pahayag po kayo inilalabas galing po sa pamilya nitong tatlong Pilipino na naaresto nga sa China. Ayon nga po sa inyo through you sinabi nila na medyo nakahinga sila ng konti dahil syempre na-confirm nila na buhay pa po yung kanilang mga kamag-anak. Taga dyan din po ba sa Nara itong pamilya nitong tatlong Pilipino na nakadetain ngayon sa China? Hindi po, mga kadistrito ko po sila. Totoo po yun. Medyo nakahinga sila na maluwag kasi nakita nila parang mayroong proof of life kasi for so long walang line of communication between yung mga former scholars, lalo na si Dave Serbanez at saka yung kanyang pamilya. Kaya nung nakita nila doon na inilabas yung news at mayroong mga video na buhay pa talaga yung mga kapamilya nila, medyo nakahinga sila ng konti. Nakahinga na maluwag, pero nangangamba pa rin kasi nga nakakulong. Mga taga Brooks Point po yung mga kapamilya ni Dave Serbanez. Si Miss Lizardo naman ay taga Puerto Princesa. Si Albert Indencia naman po ay taga Quezon. So isa-isahin lang po natin para malinaw yung tatlong Pilipino. Yung mga pangalan po nila ulit, sir, edad, at taga saan po muli yung tatlong Pinoy? Opo, si Dave Serbanez po ay taga Brooks Point. Si Janet Plesardo naman ay taga Puerto Princesa. Tapos si Mr. Albert Intencia naman ay taga Quezon, Palawan. Okay. So si Dave Serbanez po sa si Albert Intencia ay mga kadistrito ko sa 2nd district po ng province of Palawan. Oo. So kilala niyo po personally itong si Dave at si Albert? Si Dave po ang pinakakilala ko ng personal kasi ilang beses na rin siya nakapunta sa akin. Ilang beses na po kaming nakapag-usap, nakapagkwentuhan, lalo na nung buwabalik sila ng probinsya pagkatapos ng mga break nila sa Hainan Normal University, tapos nagka-courtesy call po sila sa Sangguniang Palalawigan. Si Albert naman, nakita ko na rin yan at nagkausap na rin kami. Yung pamilya ni Dave Serbanez po yung talagang nakausap ko at nakaugnayan ko at nagsabi na mayroon ngang pangyayaring ganon. Noong mga bandang kalagitnaan ng Pebrero hanggang nung Marso po tuloy-tuloy yung pag-uusap namin hanggang ngayon. So Feb nyo pa po alam at nakakausap itong pamilya ni Dave na taga dyan sa Brooks Point at sila mismo ang nagsabi sa inyo na noon pang Feb, tama po, nakadetain itong mga Pilipino? February ko po sila nakausap pero nahuli si Dave kung hindi ako magkakamali mga bandang October o November. Last year pa. Okay. Last year pa po. So naisumbong na nila, nabanggit na nila yon sa mga otoridad, lalo na sa provincial government of Palawan and then sa mga konsulada natin doon na i-report na. Medyo talagang nainip lang sila doon sa mga aksyon at mayroong mga worries na sila. Nangamba na talaga sila dahil hindi nila nakakausap. Kaya ako po nung March, kung hindi ako magkakamali, nung March 6 ay inimik ko po yan sa Sangguniang Panlalawigan sa pamamagitan ng isang privilege speech na kung saan ay nagtatanong tayo kung mayroon ba talaga, kung totoo ba talaga ito, ano ba talaga ang nangyari. Okay. So kung October 2024 nyo pa po alam through the family of Dave na nakadetain sila dun sa China, kailan lang po ito kinumpirma ng gobyerno dun sa pamilya or kung sa inyo man?
Pakiulit po, ma'am. Oo. Sir, sabi niyo po kasi October 2024 pa nakadetain, ano? At alam niyo po yon dahil sinabi mismo ng pamilya ni Dave sa inyo. Kailan po kinonfirm ito ng gobyerno natin ng Pilipinas sa talagang may ganitong issue nga, totoo na nakadetain itong sina Dave kasama pa yung dalawang iba pang Pilipino sa China? Naglabas po ng statement ng provincial government through the Provincial Information Office 2 days after ng privilege speech ko. At kinumpirma nga nila na may ganong pangyayari. Pero na-confirm po talaga ito noong nakarang araw lang. Nung nagkaroon ng news conference at inilabas ng China News Daily yung video at yung pahayag sa pamamagitan ng isang balita na talagang mayroon tayong mga kababayan doon. May 3 Palawenyo po na former scholars ng provincial government at ng Hainan Normal University na nakakulong po sa China sa kasong paniniktik o espionage nitong mga nakaraang mga buwan pa. Pero bakit po inabot ng ganong katagal bago na-confirm? Opo. Sir? Yes, ma'am. Opo. Sir Ryan, bakit po inabot ng ganong katagal bago po nakumpirma? Ang sabi po ninyo, as early as October 2024 pala, may naririnig na kayong information about dun sa pag-aresto sa kanila. Yun po ang hindi ko tiyak at hindi ko masagot. Kasi nalaman ko lang yan noong February 2025 lang. At inimik ko lang yan noong March 6. So walang confirmation, walang ugnayan sa pamilya. Kaya po nung talagang napagdesisyonan ko na rin bilang sangguniang palalawigan member na umimik na para matanong talaga yung confirmation na ito at ma-made public yung kalagayan nila doon at may panawagan natin na mabigyan sila ng proteksyon at higit sa lahat matulungan. Saka lang po na-kumpirma, Ma'am Maricel. Opo. Sir, balikan ko lang yung background nitong 3 nating kababayan na nahuli po doon sa China. Ano po? Kasi ang nakikita kong background nila, tourism management o pharmaceutical engineering o mechanical engineering. Parang napakalayo naman ito sa pag-iispiya. Pero nung sila po ay kumuha ng scholarship dyan po sa Hainan, ano po yung tinutukan nila na pag-aaral? Bachelor's degree din po yung nakuha nilang mga kurso. Sila po, si Dave po at si Miss Plisardo, kung hindi ako magkakamali, ay sila yung mga unang batch ng mga scholars ng provincial government in cooperation in agreement with Hainan Normal University sa kanang Hainan Province noong 2018. So nakagraduate na po sila. Si Ginoong Indencia naman po ay noong 2019. So graduate na rin po siya. Bumalik lang sila doon for some job opportunities. So yung background nila ay tungkol din doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Kaya po parang malayo talaga na maituring silang spy, wala silang training, wala silang expertise na masasabi sa loob ng mga panahon na nag-aral po sila doon. Pero yun pong mga iilang beses na nabigyan ng pagkakataon na makausap ng pamilya, ito pong mga nahuling kababayan natin sa China, meron po ba kayong nakuhang anumang information na pinagbatayan ng Chinese government kung bakit sila pinagbintangan na naging espiya? No idea rin kayo? Wala po talaga. Clueless po yung pamilya at hindi nila talaga nakakausap kahit sa social media platforms. Wala po talaga silang paraan na makausap itong mga kababayan natin na nahuli doon. Simula po nung nahuli sila. Pero during the time na nagtatrabaho sila, wala namang po usapang ganon. Wala namang binabanggit na at wala din namang duda ang pamilya na gumagawa sila ng mga ganong aktibidad in behalf of the state, in behalf of the Philippine government. So, trabaho lang po talaga. Pagkatapos ng aral, trabaho lang, dire-diretso lang. Hindi namin alam, hindi nila alam kung bakit nagkaroon ng mga gantong aligasyon laban po sa kanilang mga kapamilya. Oo. Sir Ryan, yung sinasabi nyo kanina kay Mase na
confirming mismo yung statement from NSC na itong 3 Pilipino are scholars nitong Hainan Government Scholarship Program na sisterhood agreement sa pagitan nga po ng China at nyo dyan sa Palawan. First batch of Opo. graduates sila. Ito, kasama sila dun sa first batch of graduates. Ilan po yung total na graduate noong 2018? At sa ngayon po ba, ilan pa yung Pilipino? Meron pa ba tayong mga Pilipino doon na nag-aaral under this program? Marami na pong graduate, ma'am. May mga degree na yung karamihan. Yung iba nakabalik na dito. Yung scholarship program ay continuing pa yan ngayon. At mayroon pang mga iilang mga kabataan doon na mahigit 10 siguro na mga scholars ng provincial government at ng Hainan province Oo. sa Hainan Normal University. Oh, At ito naman po vetted. Ito na may, kumbaga, dumaan din sa talagang matibay na at masusing pagpili bago sila makarating doon at maging scholar. Oo. So, Opo. ang namili nitong mga batang ito o nitong mga taong ito, individual, na ipadadala po dyan sa Hainan is yung LGU ng Palawan. Tama po. Opo. Based on the Memorandum of Agreement at sa Sisterhood Agreement, all expenses paid po ito, scholarship po talaga lahat. At yung mga bata ay base doon sa requirements at conditions na set forth para doon sa kanilang scholarship bago sila makapasa, ay pinipili po yan ng provincial government at ng Hainan Normal University. Okay. So, do we have an exact number kung ilan ngayon yung mga bata pa sa ngayon na nag-aaral doon through this program? And for sure, nag-worry po at nababahala, baka iniisip ng mga pamilya nila dito matulad sila dito sa 3 Pilipino na gano'n ang sitwasyon sa ngayon, nakadetain sa China, pinaghihinala ang mga espiya. Tama po yun. Ngayon may ongoing program pa po. I don't have the exact numbers, pero as far as I know, it's between 10 to 12 Palaweños na nasa ilalim pa ng scholarship program na yan na nag-aaral pa rin po hanggang doon. So nag-worry po sila, pero nagkaroon ng statement kahapon ng provincial, nung mga nakarang araw, ang provincial government uli through the PIO na pinag-aaralan na may mga feelers na po kasi na from the end of their parents na baka pwedeng makonsidera na mapauwi sila o mahinto muna yung scholarship at ipabalik na sila dito nga kasi sa duda at sa pangamba po na maaring mangyari din yun sa kanila. So ngayon po siguro, hindi lang ako privy, pero pinag-uusapan na ng mga department heads o kung sino mga focal persons dyan na nasa ilalim ng PGP yung pag-recall o pagpapauwi sa mga bata. Meron po bang nabanggit yung sinasabi po ninyo na 10 hanggang 12 bata na nananatili dyan sa Hainan? Kung ano yung nararamdaman nila, tumatakbo sa isip nila, baka mismong sila rin worried, hindi lang yung parents nila. Tama po yun. At sana mabigyan ka agad ng konkretong hakbang. So isa rin po yun sa mga pinapanawagan natin sa ating mga coordinators ng program, pati na rin doon sa ating implementers ng program dito sa end ng Provincial Government of Palawan para mapagdesisyonan na ng mabilis yung maaring magiging solusyon o yung doon sa sagot sa pangamba ng mga magulang na kasalukuyang scholar pa rin ng Provincial Government of Palawan at ng Hainan University. Hanggang kailan nga po ulit yung term ng scholarship based on the agreement of LGU and Hainan? Hanggang kailan yung term? 5 years po ito kung hindi ako magkakamali, tapos na-renew na uli kung hindi ako magkakamali. Dahil matagumpay po yung programa Marami nang natulungan na mga mahihirap at deserving, mga mahuhusay na mga mag-aaral na gustong makapag-aral at maging libre yung kanilang pag-aaral at maging degree holder o makatapos ng pag-aaral. So ngayon lang nangyari ito, pero simula nung 2020, 2021, 2022 hanggang 2023, marami ng mga scholar ang napag-graduate talaga at natulungan na magkaroon ng magandang laban sa buhay
dahil po sa programa na yan. Doon po sa kondisyon na nakalagay doon sa scholarship ng Hainan, meron po bang nakasaad doon na required din sila na ibalik yung pagtatrabaho, service doon sa China? Kasi syempre, ang concern natin, paano kung required pa lang bumalik doon yung mga estudyante? Ang alam ko po, walang kasunduang ganon. Yung tinatawag na return of service, pagdating doon sa pagtatapos nila, ang alam ko po walang ganong kasunduan. Nagkataon lang na si Dave Cervantes ay nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng trabaho doon. Pati na rin si Albert Indencia at si Janet Lizardo nung pagkatapos ng scholarship nila, at bumalik po sila doon. Dahil sa opportunity na yon na makapagtrabaho. Oo. Pero kamusta po Opo. yung record nila doon sa kanilang mga employers na pinasukan sa China? Ang buong pagkakaalam ko po, ayos din good din. Kasi first time lang naman ito Nakabalik na rin naman sila at nakukontak nila yung pamilya. At mayroon ng mga tulong din mula sa kinikita nila dyan sa kanilang trabaho sa Hainan. So, dito naman sa Palawan, mga good standing din yung mga bata na yan. At aral lang talaga nung panahon na nandoon sila. Kaya ako po, bilang isa sa mga kinatawan sa Sangguniang Panlalawigan, personal na kilala yung mga pamilya ng scholar na ito at ng mga former scholars na ito, naniniwala na hindi nila kayang gawin yun At talagang maaring walang ganon at hindi talaga pwedeng magawa yun ng mga bata dahil una-una hindi rin ako aware, hindi rin ako naniniwala na mayroon silang expertise, skill o training man lang na related sa spying activities or intelligence gathering na kung saan ay naging sakdal sa kanila doon sa aligasyon sa kanila doon sa Hainan. Sir, are you in regular coordination with our security authorities? Because I wonder kung meron ng update about dun sa mismong location sa nakadetain yung tatlo, sino yung mismong nag-handle sa kanila? Hihingi po kami ng present updates na ngayon. Ngayon lumabas na yung yung confirmation na yan galing sa Chinese authorities. So siguro bukas siguro o sa isang araw sa aming mga regular na sesyon at mga pagpupulong, magpapatawag na po kami ng updates or situationnaire kung ano na talaga nangyari sa mga kababayan natin na nandyan sa China. Pati na rin doon sa program coordinators ng scholarship program, kung ano na rin yung mga hakbang na gagawin po para matugunan yung ilang mga feelers, mga reklamo ng mga magulang na kasalukuyang mga mag-aaral doon sa Hainan Normal University. Oo. Sa pakikipag-usap niyo po dito sa pamilya ng tatlong Pinoy na nakadetain ngayon sa China, since then, noong October 2024, mula daw ng una nilang malaman na may ganong issue na dinetain yung kanila po mga kaanak, in contact ba sila, actively speaking ba sila with the national government, halimbawa with NSC or DFA about the issue? Ano pong aksyon yung ginawa ng pamilya para makahingi nga ng tulong sa gobyerno? Kung last year pa po ito nangyari, ano rin ang tugon ng gobyerno sa kanila? Mayroon silang ugnayan sa consulate. Ang pagkakaalam ko, mayroon silang kausap ng mga opisyal ng gobyerno sa ilalim ng ating konsulada para mabigyan ng tulong at maibigay doon sa mga kaanak nila, lalo na kay Dave Cervantes na naunang nahuli, yung mga legal na pamamaraan para po magkaroon siya ng mga abogado. Ang alam ko para makakuha rin sila ng assistance mula sa DFA or sa NSC. Pero po silang ugnayan Pero
talagang nangamba lang sila, nainip na sila dahil Oo, napakatagal kumbaga na talaga nakukulangan dahil po sila sa yung 6 na aksyon. buwan yung 6 na buwan po na pagkakadetine na hindi nila Oo. nakikita, Oo. No update physically at yung kanilang all. kapamilya talagang, Oo. napakahirap po nun, Oo. mamase, DJ So, Chacha. ano lang natin ha, ulitin lang po natin. Si Sir Dave, last October 2024 pa detained, pero yung dalawa, si Janet at si Albert, you're not sure kung kailan po sila dinitain sa China. Sa mga buwan po ng Oktubre. So, same po Hanggang silang tatlo. Last year pa tong Hindi po. tatlong to. Hindi po, si Dave sir, si Dave lang po ang unang nahuli. Tapos 2025 na yung dalawa. Okay, so si Dave, October 2024, detained in China, habang ngayong taon naman, itong si Janet at si Albert. Kayo po mismo, Sir Ryan, ano po ang panawagan ninyo? Ang NSC, sinubukan din po namin kausapin, maging ang DFA about the issue. Hopefully tomorrow makausap po natin sila. Ano po ang panawagan ninyo sa national government ukol po dito sa 30 Pilipino na nakadetain po ngayon sa China? Because you're the one speaking, no, in behalf of their family. Ano pong gusto nyong sabihin sa kanila? Po, unang-una po ay nagpasalamat na rin tayo kay National Security Council. Nagbigay na sila ng pahayag. At sa pahayag na yon ay talagang binanggit nila na tutulungan nila yung ating mga kababayang Pilipino doon sa Hainan, sa China, sa pagkakadetini sa kasong espionage. Sana po makarating kay Pangulong Marcos, kay President Bongbong Marcos, na ang kalagayang ito ay magkaroon ng konkretong hakbangin para po mapadali yung mga tulong, mga assistance sa mga kababayan nating naroon na nakadetine. At kung sakasakali ay mapauwi, mabigyan ng pagkakataon na maibalik dito sa Pilipinas yung ating mga kababayan naman na nakadetine ngayon sa China. At kung mahirap mang gawin yon at matagal mang gawin yon, ang gusto lang natin in behalf of the family ay mabigyan sila ng proteksyon, maalalayan, at higit sa lahat maitiyak yung kanilang karapatan bilang mga tao at mga kababayan natin na magkaroon ng patas na investigasyon at patas na pandinig kung sakasakali na ito yung humantong doon sa mga paglilitis sa bansang China. Pero ang pinakapanawagan talaga natin ay maiuwi at magkaroon ng paraan para maiuwi yung tatlong mga kababayang Pilipino natin sa piling ng kanilang mga pamilya dito po sa lalawigan ng Palawan. Sana nga. Sir Ryan, pahabol lang Ito bang sina David, Natalie, and Albert, mga single ba to? Opo, ang alam ko po, mga single sila hanggang ngayon. Oo, mga breadwinner? Tsaka edad po. Hindi naman po breadwinner, pero si Dave kasi may mga kapamilya pa siya dito, pero ay talagang nagsisikap din na makatulong sa pamilya. Ganon din po si Albert saka si Natalie Prizardo. So probably mga around 20s, ito pong tatlo? Opo, bata. nasa mid-20s to late 20s po yan sila na mga kabataan. Okay. Alright, Sir Ryan Maminta, kami po yung makikipag-ugnayan pa rin sa inyo ng dire-diretso, no? Para nga po dito sa kapakanan pa rin ng mga kapwa Pinoy po natin ngayon na illegally detained for you, no? Diyan nga po sa China. Sinasabi kasi ni Sir Ryan na maaayos yung records itong tatlong ito. Hindi lang dun sa China, maging diyan po sa Palawan at dun sa mga lugar kung nasan sila dito nagsistay pa noon sa Pilipinas. Maraming salamat po, board member ng Palawan, si Sir Ryan Maminta.